Matapos ang katapusan ng paligsahan ng kapangyarihan at ang laban kay Broly, na naging kaibigan din nila sa huli, si Goku ay nagtrabaho sa bukid dahil sabi ng kanyang asawang si Chi-Chi, kailangan nila ng pera para sa mga pangangailangan at sa pag-aaral ng kanyang bunso na si Goten. Pagkatapos ng kanyang trabaho sa bukid, lumipad si Goku patungo sa kanilang bahay kung saan nagluluto si Chi-Chi at nag-aaral naman si Goten. "Hi Chi-Chi, tapos na ako sa bukid," sabi ni Goku na puno ng saya. "Mabuti, malapit na rin matapos ang pagluluto. Maari kang maghintay sa mesa at samahan si Goten," sagot ni Chi-Chi habang tinatapos ang paghahanda ng pagkain. "Sige, Chi-Chi," ngumiti si Goku habang umuupo sa tabi ng kanyang anak na si Goten. Nang matapos ang pagluluto, nagsimula na silang kumain. Matapos ang ilang masasarap na putahe na inihanda ni Chi-Chi, nagpasya si Goku na pumunta sa Capsule Corporation upang ipatawag ni Bulma si Vegeta at magsanay. Samantala, sa palasyo ng mga hari ng Diyos, ang sino-sama ng kasalukuyan at ang sino-sama ng hinaharap, ay nag-uusap tungkol sa isang interesanteng bagay. Ito ay tungkol sa paggawa kay Goku bilang ang bagong hari ng lahat, dahil nalampasan na niya ang mga Diyos at maaaring maperpekto ang kanilang teknik na Ultra Instinct, at iyon ang nagpaisip sa kanila na gawin siyang pinakamalakas na hari ng universe. "Ako'y sumasang-ayon na ang ating mabuting kaibigan na si Goku ay dapat maging bagong hari ng universe," sabi ni sino-sama ng kasalukuyan, na puno ng kasiyahan. "Ako rin, gusto ko si Goku. Kung siya ay kasama natin, marami tayong laro na magagawa kasama siya," ngumiti si sino-sama ng hinaharap. "Tama ka, kailangan nating sabihin ito kay Dyson Ken," sabi ni sino-sama ng kasalukuyan habang ngumiti. Tinawag ng sino-sama si Dyson Ken, yumuko si Dyson Ken bilang respeto at tinanong ang sino-sama kung ano ang kailangan nila. "Dyson Ken, gusto naming makipag-ugnayan ka sa Universe 7. Sabihin mo kay Whis na dalhin si Son Goku sa amin, mayroon kaming gustong sabihin sa kanya," ipinaliwanag ni sino-sama ng hinaharap kay Dyson Ken. Nagbigay ng pagyuko si Dyson Ken at sinabing, "Ayon sa inyong utos aking Panginoon," nakipag-ugnayan si Dyson Ken sa kanyang anak na si Whis, tungkol sa abiso ni sino-sama at natapos na ang komunikasyon at nagpunta si Whis sa Earth, upang hanapin si Goku at pumunta sa palasyo ng mga hari ng lahat. "Ano kaya ang kailangan sa akin ng sino-sama? Sigurado akong ito'y isang napakahalagang bagay o baka mayroon na namang paligsahan," naisip ni Goku na puno ng kasabikan. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, tinanggap sila ni Dyson Ken at ginabayan sila patungo kung saan naroon ang sino-sama. Nang makita ng sino-sama si Goku, niyakap nila ito at niyakap din ito ni Goku at pagkatapos ay tinanong, "Hello sino-sama, para saan nyo ako kailangan?" "Goku, kami nag-usap at nagkasundo na gawin kang bagong hari ng lahat," masayang sinabi ito ng kasalukuyang sino-sama. Lahat ay nagulat sa mga salita ng kasalukuyang sino-sama, ngunit ang pinaka-nagulat ay si Goku. "Ako ba ang magiging bagong hari ng lahat?" sigaw ni Goku na puno ng pagkabigla. Nagulat si Goku sa mga sinabi ng kanyang dalawang kaibigan. Totoo ba ang sinasabi nila? Gusto ba nila akong maging hari ng lahat o gusto lang nila na mas madalas akong makasama? Ang mga tanong na ito ay nasa isip ni Goku, ngunit nagpasya siyang iwan ang kanyang mga iniisip at kausapin ang sino-sama. "Nagulat ako sa inyong desisyon, pero bakit nyo gusto akong gawing bagong hari ng lahat?" tanong ni Goku habang tinitignan ang dalawang sino-sama. "Well Goku, matapos ang paligsahan ng kapangyarihan, nakita namin na ikaw ay napakalakas. Ikaw pa nga ang unang mortal na nakamit ang doktrina ng egoismo, isang bagay na hindi pa naabot ng mga Diyos," ngumiti ang sino-sama ng hinaharap habang sinasabi ang mga salitang ito. "Magiging mabuting hari ka rin sa hinaharap," sabi rin ng sino-sama ng kasalukuyan. "Wow, hindi ko alam ang sasabihin," ngumiti si Goku na kinakabahan. "Ikaw ay sasanayin ni Dyson Ken. Matututunan mo ang mga bagong teknik, at ikaw ay magkakaroon ng respeto ng lahat," sinubukang kumbensihin ng sino-sama si Goku gamit ang mga salitang iyon. "At makikilala mo rin ng mas mabuti ang lahat ng mga universe at ang kanilang pinakamalalakas na mandirigma," sabi rin ng sino-sama ng hinaharap. Nag-isip muna si Goku kung siya ba ay magiging hari ng lahat, maaari niyang baguhin ang mga antas ng kamatayan upang hindi sila mabura, at upang maprotektahan ang kanilang mga mahal sa buhay mula sa bawat banta. Matapos mag-isip ng ilang sandali,
Ngumiti si Goku at sinabi, maganda, tinatanggap ko na maging bagong hari ng lahat para sa mas magandang kinabukasan. Nagulat ang lahat sa desisyon ni Goku, ngunit lubos na tuwang-tuwa ang Sino Sama sa pagtanggap ni Goku. Napakabuti, ang iyong pagsasanay kay Daisen-kun ay magsisimula bukas. Pwede ka nang bumalik sa iyong universe, sabi ng Sino Sama ng malugod. Nagpaalam sina Goku at ang Sino Sama sa isang yakap at bumalik sa Universe 7, kung saan nagtitipon ang lahat ng kanilang mga kaibigan sa Capsule Corporation, upang ipagdiwang ang kaarawan ni Bra, ang anak ni Vegeta. Biglang lumitaw si Goku at binati silang lahat. Hello sa inyong lahat, natutuwa ako na narito kayong lahat. Mayroon akong isang pahayag na ibabahagi. At ano iyon, Ama? Tanong ni Gohan na nagulat. Nasa Sino Sama ako at ako ang magiging bagong hari ng lahat, masayang sabi ni Goku. Nagulat si Gohan sa mga salita ni Goku, ngunit ang mas nagulat ay si Vegeta. At sa kasabayang pagkakataon, siya'y nagalit. Dahil nalampasan siya ni Goku at si Goku ang magiging bagong hari ng buong multiverse. Baka magawa ko ang ilang mga pagbabago at mapabuti ang kalagayan ng ibang mga universe. Ipapaliwanag ni Goku ito sa kanyang mga kaibigan, Vegeta. Galit na galit, sumigaw, Kakarot. Magiging mas malakas ka sa akin. Ngayon, Vegeta, huwag kang magalit sa akin. Pangako, pupuntahan kita at marahil ay maglaan ako ng oras para sa iyo, lalo na sa aking pamilya. Sinubukan ni Goku na patahanan si Vegeta at ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng mga salitang ito. Nagdesisyon si Goku na samahan ang kanyang pamilya sa pagpunta sa amusement park habang kumakain, nagtatawanan, at nagbabahagi ng magagandang alaala na kanilang pinagsaluhan. Matapos makasama ang kanyang pamilya, nagpasya si Goku na magpahinga dahil bukas ay may mahalagang pagsasanay siya kasama ang dakilang pari na si Daisen-ken. Nag-iisip si Goku at lubos na masaya, magiging mabuting at mas mahusay na hari ng lahat ako. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Sa palasyo, handa na si Goku para sa kanyang mahalagang pagsasanay kasama si Daisen-ken. Si Goku, na may kasuotan na katulad ni Daisen-ken, tumatakbo ng mabilis at naglalabas ng mga suntok at sipa, ngunit madaling iwasan ni Daisen-ken ang mga ito. Patuloy na umatake si Goku kay Daisen-ken nang hindi humihinto. Sinuntok ni Daisen-ken si Goku, ngunit bumalik si Goku. At ito, na may ngiti, sinabi ni Daisen-ken, napakalakas mo, Ginoong Daisen-ken. Bakit hindi ka mag-transform, Ginoong Goku? Tanong ni Daisen-ken na naguguluhan. Gusto kong palakasin ang aking kapangyarihan sa base state, sabi ni Goku, na medyo nasaktan. Ngumiti ng bahagya si Daisen-ken. Napakabuti. Magpapatuloy tayo sa pagsasanay, Ginoong Goku. Oo, maghanda ka. Ibibigay ko ang lahat. Ito ang mga salita ni Goku habang papalapit kay Daisen-ken, upang subukan ang isang malakas na suntok. Kaya't lumipas ang 30 minuto at pinalakas ni Goku ang kanyang kapangyarihan hanggang 100% sa kanyang base state. Si Goku ay nag-transform sa Super. Tuwing nakatuon si Goku sa mga galaw, mas mabilis siyang sumalakay at nadarama niya na lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Patuloy si Goku sa pag-transform ng Blue Saiyan ng 35 minuto at nakuha niya itong kontrolado ng 100% gamit ang Kaioken. Dahil hindi masasayang ang enerhiya, lalong lumalakas si Goku. Magpahinga muna tayo ng konti, Mr. Goku, sabi ni Daisen-ken na medyo pagod. Goku, ngumingiti, sabi niya. Maganda, Mr. Daisen-ken. Matapos ang 10 minutong pahinga, nagpatuloy sila sa kanilang pagsasanay. Natutuhan ni Goku ang mga bagong teknik. Kahit ang paglalakbay sa mga universo ay madali na para sa kanya. Kumukurap ang mga kamao ni Goku. Nararamdaman ko ang isang malaking kapangyarihan sa loob ko. Ako'y naniniwala na handa ka na, Goku, sama, sabi ni Daisen-ken na may ngiti sa kanyang labi. Nagulat si Goku sa pagkakatawag sa kanya bilang Goku, sama. Tama yan, yan ang palayaw ng paggalang para sa iyo, paliwanag ni Daisen-ken na may ngiti sa kanyang labi. Hindi naman kailangan, pero okay lang, sagot ni Goku. Sa isip ni Goku, panahon na upang gawin ang isang magandang trabaho bilang bagong hari ng lahat at bawat universe, kasama ang lahat ng mga Diyos, kanilang mga anghel, mga tagapangalaga, at mga Kaioken na naghahanda para sa pulong sa palasyo ng mga hari ng lahat.
Lahat ng mga mandirigma na sumali sa Tournament of Power ay kasama rin ng mga Diyos sa mahalagang pulong na ito. Sa palasyo ng mga hari ng lahat, nasa kanyang bagong kasuotan bilang hari ng lahat si Goku, handang ipakilala ang kanyang sarili. Ang kapangyarihang ito na nasa akin ay kamangha-mangha, at ang kahangahangang bagay ay nasa base state ko na ang Ultra Instinct ng walang anumang problema, masayang sabi ni Goku. Goku-sama, tawag ni Daisen Ken bilang tanda ng paggalang, na nagpapansin sa Saiyan God at nagulat si Goku. Anong nangyari, Sir Daisen Ken? Lahat ng mga Diyos, mga anghel, at mga mandirigma na sumali sa Tournament of Power ay nandito na. Wala na si Daisen Ken. Ngumiti si Goku. Napakabuti. Salamat sa pagpapalim, Mr. Daisen Ken. Walang anuman, Goku-sama. Iyan ang mga salita ni Daisen Ken, at pagkatapos ay umalis na siya sa lugar. Habang kasama ang mga Diyos, mga anghel, mga Kai-Ocean, at mga mandirigma na naghihintay sa abiso ng mataas na pari at mga hari ng lahat, sina Daisen Ken kasama ang Sinnoh-sama ng kasalukuyan at Sinnoh-sama ng hinaharap ay tumayo sa harap ng lahat, na nagpapakumbaba sa harap ng mga Diyos kasama ang kanilang mga mandirigma. Mga Diyos, mga anghel, at mga mandirigma, malugod namin kayong binabati sa mahalagang pulong na ito, sabi ni Daisen Ken. Tinitingnan ng Sinnoh-sama ng hinaharap ang lahat. Tulad ng alam ninyo, ang pulong na ito ay tungkol sa pagpapakilala sa bagong hari ng lahat. Lahat ay nagulat sa mga salita ni Daisen Ken at Sinnoh-sama ng hinaharap. Itinuro ni Sinnoh-sama ng kasalukuyan si Goku. Ipinakikilala ko sa inyo ang bagong hari ng lahat, si Son Goku. Lumitaw si Goku kasama ang kanyang bagong anyo at bagong kasuotan sa harap ng lahat na nagulat kay Son Goku, ang mandirigmang siyang dahilan ng tournament, na siya pala ang hari ng lahat. Ang matandang iyon ang hari ng lahat ngayon. Hindi ako makapaniwala, sigaw ni Caulifla sa pagkagulat. Hindi ito posible, sabi ni Champa na sobrang nerbiyos. Wiz, alam mo ba ito? Tanong ni Bills na tiningnan si Wiz na sobrang nagulat. Sumagot si Wiz. Oo, sir, simula noong nagpa siya ang isang sama na gawing si Mr. Goku ang bagong hari ng lahat. Lahat ng mga Kai-Ocean ay nagulat sa mga salita ng anghel ng Universe 7. Sobrang nerbiyos si Bills. Pinagpala mo ako ngayon, Son Goku. Son Goku ay tila napakalakas, kahit hindi ko nararamdaman ang kanyang ki, sabi ni Kayla, habang sinusubukan na makita ang ki ni Goku. Si Mr. Goku bilang bagong hari ng lahat. Nagulat ako sa kanyang bagong anyo, sabi ni Kaib habang tinitingnan si Goku mula sa kanyang tahanan. Lumalakas ang ki ni Goku, na may pilak na buhok at lubos na napag-aralan ang Ultra Instinct, na lalong nagulat sa lahat. Tunay na kamangha-mangha. Naramdaman ko pa nga na ang buong katawan ko ay nanginginig, sabi ni Caulifla habang nararamdaman ang presyon ng kapangyarihan ni Goku. Itinaas ni Goku ang kanyang kamay at bumati sa lahat ng ngiti. Hello mga Diyos, mga anghel, mga Kai-Ocean, at mga mandirigma. Pangako ko na maging isang mabuting hari ng lahat at umaasa ako na patuloy ninyong ginagawa ang inyong mga gawain ng maayos. Iyan lang muna para ngayon, maaari na kayong umuwi. Ito ang mga salita ni Daishin Ken na nagtatapos sa pulong. Lahat ay bumalik sa kanilang mga sariling universo, nagulat sa nangyari ngayong araw. Si Son Goku, ang mandirigmang mula sa Universe 7, ang bagong hari ng lahat. Pagkatapos ng pulong, si Goku ngayon ang bagong hari ng lahat at nagpasya siyang bisitahin ang Universe 11 upang makita muli si Jiren. Samantalang sa Universe 11, sina Jiren at Toppo ay nagte-training kasama si Margarita upang maging mas malakas. Maganda iyon, ipagpatuloy ninyo at lalo pang tataas ang inyong kapangyarihan, sabi ni Margarita habang umaiwas sa kanilang mga atake. Ngunit biglang may liwanag na hamarang sa kanila at lumitaw ang isang pamilyar na katauhan sa harap ni Jiren at Toppo at walang iba kundi si Goku. Bumati si Goku sa kanila. Hello, masaya akong makita kayo muli Jiren at Toppo. Sinabi ni Toppo habang nagluluhod bilang tanda ng paggalang, na naguluhan si Goku ng kaunti, sinubukan ni Goku na palamigan si Toppo. Kalmado ka lang, Toppo, hindi kailangan gawin iyon. Sinabi ni Jiren kay Goku bilang tanda ng paggalang. Goku-sama, kasiyahan ko na makita ka rito, ano ang dala mo sa Universe 11? Tanong ni Margarita kay Goku bilang tanda ng paggalang.
Gusto ko lang bumisita sa inyo at makita muli si Jiren at makita na kayo ay nagte-training at iyon ay napakabuti. Sana lahat ng ibang mandirigma ay dagdagan din ang kanilang kapangyarihan. Bumati si Goku habang tinitingnan ang mga naroroon. Gagawin namin iyan, Goku-sama, sabi ni Tapo habang tinitingnan si Goku. Si Son Goku ay nag-training mula noong katapusan ng Tournament of Power upang harapin ka muli, pero sa tingin ko hindi ko kaya, sabi ni Jiren kay Goku. Huwag kang mag-alala, Jiren, isang araw magiging napakalakas mo at laging pangangalagaan ang iyong mga mahal sa buhay sa inyong tahanan. Huwag kang susuko, laging lumaban para sa kapayapaan ng lahat. Sinubukan ni Goku na palakasin ang loob ni Jiren na may ngiti-ngiti. Ngumiti ng malaki si Jiren, nagkamayan sila ni Goku at pagkatapos ng 5 minuto, kinailangan nang bumalik si Goku sa palasyo at nagpaalam kay Margarita, Jiren, at Tapo. Nakakita si Dashang Ken kay Goku at nagtanong, sino si Goku-sama? Ngumiti ng kaunti si Goku nang medyo kabahan. Pasensya na sa hindi pagpapalam, gusto ko lang bumisita sa Universe 11 sandali, hindi na mauulit. Huwag kang mag-alala, hindi iyon isang problema, sagot ni Dashang Ken. Hey Dashang Ken, sabi ni Goku habang nakikipag-usap kay Dashang Ken. Oo, Goku-sama, ano ang kailangan mo? Tanong ni Dashang Ken na medyo nag-aalala. Iniisip ko na magdaraos ng isang torneo sa pagitan ng Universe 6, 7, at 11, pero hindi ang mga talo ay matatanggal. Iyan ang aking ideya, komento ni Goku kay Dashang Ken. Ngumiti ng bahagya si Dashang Ken. Hindi masama ang ideyang iyan, bukod pa roon, tiyak na magugustuhan iyan ng sama. Maganda iyon. Sabihin mo sa 3 destroyer gods ng mga universo iyon tungkol sa torneo. Sinabi ni Goku ng magalang kay Dashang Ken. Nagbigay ng paggalang si Dashang Ken. Gaya ng sinabi mo, Goku-sama. Pagkatapos ay sumama si Goku sa mga sama at nagsimula silang maglaro habang nagtatawanan at nasisiyahan sa pagkaalam na magkakaroon ng isa pang torneo, ngunit walang universe ang matatanggal. Ang pagiging hari ng lahat ay napakasaya, patuloy kong pangangalagaan ang kapayapaan sa multiverse kahit magbayad pa ako ng aking buhay. Masaya na iniisip ni Goku nang hindi pa alam ang panganib na papalapit sa multiverse sa hinaharap.